Welcome to our post-game press conference. Congratulations. NU Bulldogs for beating the Dalasal Queen Archers 75 to 67. We have Coach Jeff Napa, Steve Nash Enriquez, and Omar Jan. Coach, congratulations for the victory. 8th win of the season. So ano man sabi mo na nakaulit kayo sa Lasal na before the game there on a 4-game winning streak? What can you say? Ano, no? 4-game winning streak, what can you say? Yung panalo niyo sa Lasal, ano man sabi niyo? Hindi naman namin naiintindihan eh. Kung ano man yung it's about how we perform every game talaga. It's how we put an effort every game talaga. Then it's how we improve every game talaga. Especially, yun nga, di ba, na may kulang kami isang player, so good thing yung everybody step up dun sa absence ng isa, kaya nakuha namin tong panalo na to. Thank you to Omar. You have 12 points, 8 rebounds, 2 assists, 2 steals, and 3 blocks. So, what can you say about your performance today, especially that you're fighting for the top 2 spot? What can you say? I mean, I don't really focus on the stat. You know, I just do what coach like asking me to do, like especially on defense. Yeah, but if I can score, it's just a bonus. But I don't really focus on the stat. Yeah, but I'm happy. But once I will leave this arena, I will focus on Adamson next week. Thank you. So Steve Nash, you have 16 points and plus 10. So being one of the leaders of the team, na wala si Jello per itong match na to. So ano man sabi mo na ito, naitawid yung Lasal na honor roll, okay? Ano lang, siyempre, nag-prepare kaming maayos. Not just physically, but mentally din. Kasi alam namin na nasa winning streak sila. Pero di namin yun inisip kasi hindi namin kontrolado po yun. So, yung kontrolado lang po namin kung ano po yung emotions namin when it comes sa maglaro po kami sa court. And yun lang po, ginawa lang namin yung best namin, yung 1,000% energy nga ibibigay namin every game, every practice po. Thank you. The floor is open for questions. Coach, yun lang, update on Jolo after what happened. Medyo scary from our vantage point, but any updates that you can provide for him? So, walang laro nun. Kaya ganun. Siguro, bad game eh. So, papagpag niya lang yon. Kailangan niya lang mag-perform better. Pero knowing Jolo naman, lahat naman yan. Knowing our players, pag may bad game, they will review, they will see it kung ano yung mga mistakes nila doon. Then coming to our practice, yun, babagawin na nila yung approach. Pero it's not about Jolo, it's not about who absence eh. It's about yung kung sino yung naglalaro sa loob ng court. Kanina, medyo struggling, foul trouble si PJ, Paul Francisco's foul trouble, pero yun nga, Reynard still not 100%, so hindi na namin para isipin yun. Ang kailangan pa rin namin yung mental nga. Physically and mental, kailangan ready kami. There's no reason na hindi kami mag-perform despite na may mga ganong adversities. Kasi napagdaanan na nila yan. So there's no excuse kasi nandito kami sa gera. Hindi kami pwedeng lumaban ng walang kulang-kulang kami or kulang kami sa bala, kumbaga. So yun yung sinasabi ko sa kanila, whatever pilay ka dyan, as long may bala ka dyan, buo pa yung kamay mo, makipag-compete ka dyan. Sinabi ko naman talaga sa mga players ko yun, kahit tanungin nyo sila. Kasi gera talaga pupuntahan namin ngayon second round. Kaya medyo naging exaggerated lang ako sa mga sinasabi ko sa kanila, pero yung meaning yung kailangan nilang intindihin doon sa mga sinasabi ko. Ever since kasi gano'n na ako magsalita sa kanila, even dito. So, yun lang. They need to understand kung ano yung meaning ng mga sinasabi ko at saka yung essence ng mga sinasabi ko. Steve, sa yung perfect form from 3-point ngayon, ito na ba yung hinahanap mong form as we head into the final stage ng elimination tsaka final four, or feel mo may improve ka pa sa laro? Bilang
ako, knowing me, di naman ako yung scoring talaga na point guard. Kumbaga, yung ano ko lang is, syempre, may labas yung mga laro ng kakampi ko at the same time, pahirapan po yung point guard ng kabila. So, yun lang, ginawa ko lang yung best ko na mapahirapan ko si Jacob. Pero wala, ang galing talaga. So, ano lang, ginawa ko lang talaga yung best ko. So, chamba na lang yun na pumapasok yung tira ko. And, dahil kay Lord yun, hindi dahil sa akin. Coach, besides sa offensive contributions ni Steve Nash, gaano ka-importante na lang yung leadership na mas ibibigay pa niya as we head into yung final stretch ng eliminations ngayon? Alam naman ni Nash kung ano yung hinihingi ko sa kanya, especially sa veteran talaga. So, may times na talagang kinol ko yung attention niya. Siya yung pinaka-kinol ko ng attention. Alam niya yun. Pero, yun nga yung challenge sa kanya eh. Even though I call her attention, despite na may mga naririnig siyang ina-accept niya yung challenge na yun, constructive criticism, he take it a positive challenge sa kanya. Yung mga tira niya ngayon, hindi naman galing sa yan eh. Kumbaga, tinulungan din siya ng mga teammate niya. At same time, dahil na rin, blessed na rin siya kasi tinulungan niya yung mga teammate niya. Kaya doon siguro, yung basketball gods, binigyan siya ng in return para, actually, hindi lang siya eh. Kumbaga, first time namin hit ng 9 3 points sa ng games na ba? 10 games? Sa 10 games. Ngayon lang kami nakashoot ng 9 3 points eh. Pero I'm happy for our performance. Nadagdag yung offense. Actually, yun nga yung nakita ko sa kanila. Good shot lahat yung tinitira nila. They're more relaxed taking that shot. So, yun yung titingnan namin ulit. Kasi, siyempre, iba na yung kalaban namin on Saturday against Adamson. I think they're number 1 defensive team. So, kailangan namin paghandaan yung Adamson talaga. Kaya at least, makapag-perform kami ng up to the highest level. Or you talked about defense earlier. How difficult was it to defend Lasal in those last few minutes because they really didn't go away even if you were leading? I mean, I just stayed composed, because I know they will fight back to stay on the game. So I have to double my effort to try to defend my matchup, especially on Phillips, because we all know how good he is. So yeah, I just doubled my effort and yeah, I just did it. For Omar and Nash, coming off last season was a tough season, right? But now you're number 1. But coach always says that he's happy but not content. Yeah. Would you say that's the mentality and the feeling for the players as well? That you're happy, you're number 1, but you're far from satisfied? Based on my experience, like before I sit out last year, I played season 8, 5, and 6. We were a really good team, to be honest. We had the chance to be champion, but coming to the second round, we relaxed. So as for now, I'm not happy at all. Like for me, it's just the first round. Like, we have to go all the way. So I have experience though, and I hope them also. It's no room for relaxing. Yeah, you have to do the work. Yeah, and come back strong every game. So, ayun, mantra na namin yun eh. Siyempre masaya kami, nanalo kami. Pero paglabas namin ng arena, di pa kami kontento sa anumang nakuha namin. Kasi di pa naman tapos yung laban. So, yun nga, palaging sinasabi as a leader sa team. Ako talaga yung nagsasalita na sinasabi ko sa kanila, 8 games more, di ba? Para makuha yung goal namin. Ngayon, 7 na lang. So, alam mo yun na hindi ka dapat makontento kung ano yung meron dyan. Kasi, syempre grateful kami kung ano yung binigay ni Lord sa amin. Pero never kaming naging contented na gusto pa namin ibigay yung best namin. Hanggang may mapiga pa kami sa sarili namin, gagawin namin ng paraan. Tsaka yun nga, sabi ni Omar, nangyari na yun 85-86. And alam namin na nag-learn kami doon. Naging veteran din kami, Jake, Jolo. Nangyari sa amin yun. And yun, palagi naming inaano na hindi na maulit yun.
And ibibigay namin yung perfect effort talaga. Kasi walang malas pag ibibigay mo yung effort mo. Diba? So, ano lang po, kung ibigay mo yung effort mo, nakikita naman ng Panginoon yun. So, para sa iyo yun, ibibigay talaga yung will niya rin. Nash, nandun na nga sa magandang improvement this season. Paano nakatulong sa'yo ng personal perspective yung constructive criticism ni Coach Jeff pati yung top love natin pinapakita sa'yo? Si Coach Jeff, 5 years ko na naging kasama. So, kung alam nyo lang, nagbago na siya. Pero yung tough love, syempre masakit. Pero kung iano mo siya na i-take mo as negative, syempre ikaw mahirapan. So, ganun lang, di ba? Kaya nga, pala yung sinasabi sa mga teammates ko, pag tapos natin college, maganda na dumaan tayo sa ganitong coach. Kasi di natin alam, pagpunta natin pro, di ba? Di na po natin alam na, syempre, kumbaga, sobrang easy na lang sa'yo. Kumbaga, hinahayaan ka lang pag nagkakamali ka. Paano ka mag-grow? Di ba? So, thankful ako na may ganito. Masakit man, pero para sa akin yun. Di ba? So, iniintindi ko yun. So, wala namang samaan ng loob. Palaging ini-instill namin yan sa mga kakampi namin. And thank God na nag-respond kami kahit papaano. Yun lang po. Coach, ano yung sa 5 years na magkasama, ano yung parang pinaka-nakita mong progress na naipakita ninyo? Actually, lahat kami nag-progress, kumbaga. Hindi lang naman sila yung, ako rin, marami rin ako natututunan. Sa every year na nakakasama ko sila. So, yun yung mga bagay na nakikita ko bigger picture. Kumbaga, thankful ako sila yung nakasama ko rito na nagtuturo sa akin kahit paano na hindi dapat ako makontento. Yung kumbaga ganun. So, yun lang. Kasi kahit paano, doon ako talaga mag-grow din as a coach, as a person din, especially. So, happy. Mahirap sabihin happy eh. Pero, yun nga yung medyo satisfied. Hindi na pwede sabihin satisfied. Kasi alam nila never ako nakukontento. Siguro nandun sa bar na in the middle na masaya ako, pero hindi dapat eh. Kasi meron pa akong mission para sa kanila talaga. So, yung ganun yun. Kaya minsan may naririnig pa rin talaga sila sa akin, especially yun nga, pag medyo alam nilang tulog, kumbaga. Sila rin naman mismo, alam nila pag natutulog. Kumbaga, medyo off yung energy sa practice, whatsoever. Pero, yun nga, pag medyo high yung energy, kahit nakikita naman nila, minsan nakaupo na ako dun eh. Nakaupo na lang ako, sila na lang yung hinahayaan ko talagang dumiskarte. So, yung mga ganun na relationship, good thing for us, healthy for us. Hindi kami para baguhin kung ano man yung ginagawa namin. Pero yun nga, we still keep pushing ourselves to the limit, challenging ourselves as a group para at least, yun nga, wala kaming pagsisihan talaga. Every game, after the game, at least alam namin na ginawa namin yung part namin. Coach Jake Figueroa, although nag-struggle siya offensively, 5 points on 2 of 9 shooting. Sino? Jake Figueroa, 8 rebounds, 6 assists, and 6 steals. Bale, sa ibang aspeto ng games, ano masasabi mo sa pinakita ni Jake? Ano naman eh, given si Jake, minsan may off night, pero yung presence ang very crucial for us eh, ni Jake eh. Kasi yun nga, sabihin natin hindi siya nakaka-shoot, pero yung assist niya naman. At least meron pa rin kaming ganun leader na talagang willing to take that shot, willing to take the risk. Alam din ng mga teammate niya, then hindi siya, kumbaga, hindi siya pinapabayaan ng mga teammate niya even though he's missing her shot. Sinasabihan pa rin natin, sige, tira mo pa rin yan. Kanina, nag-sorry. Sabi ko, hindi naman problema yan. Kasi, kumbaga, nire-remind ko lang siya na, ano ba, usapan natin, ganito dapat, di ba? So, yung mga ganon. Pero, di lang dahil off night siya ngayon. Di lang naman dahil kay Jake yung usapan ng team namin ngayon. It's all about 16 strong players. So, happen lang si Jake yung pinaka-leader, that's si Nash. Pero kasi crucial yung pasan niya kay Paul, kick out from 3 points na umahabol yung Lasal. Then si PJ din naman, struggling eh, foul trouble, pero crucial din yung pasan niya kay Nash. Crucial yung pasan niya kay Omar, extra pass kay Mark. So, we're just playing team basketball talaga eh. So, kumbaga may off night,
hindi na namin iniintindi yung off night na yan kasi alam na namin yung off night na yan, may someone really step up. Yun naman talaga yung battle cry talaga namin. Congratulations, Coach. Thank you.